Dito sa Turkey, kailangan mong matutong maging kambing. Itong mga dahon-dahon na ito, kakainin ma. Nung Pilipinas tayo kumakain ng mga dahon-dahon niluluto. At dito kinakain nila yung mga hilaw-hilaw na mga dahon. Abla. Kainom na siya ng kape at tapla. Kaya mga dahon dito kinakain. O kaya kung magpunta kayo ng Turkey, mag-practice na kayo maging kambing. Ito po ang menu for today. Ayan. Ang sarap, di ba? O, di ba? Ang sarap, sarap tingnan. Ayan. Sarap, sarap, sarap. Ayan, kumakain ka niyan, masarap. Kung hindi ka kumakain, hindi masarap. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. So dito sa Turkey, ipapakita ko sa inyo today kung ano po ang kalimitang kinakain ng mga tao dito. So, ang video na ito ay ipapakita ko sa inyo tungkol ito sa kinakain namin sa aming trabaho. So, kung kayo po ay pupunta dito sa Turkey, yung kinakain ng mga tao dito ay malayong-malayo po sa kinakain usually natin sa Pilipinas. Ang bidyong ito po ay ginawa ko in awareness po or pagpapaalala at pagpapaalam sa mga first timer na pupunta ng Turkey. Ang Turkey po ay, ang pagkain dito ay between Middle East and Westernized European Mediterranean style of cuisine. So, ang kinakain dito usually is mga dahon-dahon, mga gulay-gulay, mga hilaw na mga pagkain. Hindi po mga karne ha, mga gulay na hilaw. So, kung kayo po ay nagbabalak na pumunta dito, manirahan, magtrabaho o mag-tour, so i-expect nyo po ang Mediterranean style of food with Italian style of food. So, dito, ang mga pagkain po ay masyadong tasty, maanghang, meron namang hindi maanghang, at medyo mamasa-masa. Ano yung mamasa-masa? So, dahil late na ako makyat dito sa aming restaurant, ayan, ito na lang inabutan ko mga daon-dahon, kamatis, at cucumber, ayan. Yogurt yan na may salatalag or cucumber, ayan, yogurt. Ayan, pasulya, hot and beef, pork and beans, and sweets po. Ayan, kadayif ang tawag na siya. Ayan, parang empanada na ang laman niya ay may walnut. Ito na tinapay. Dito sa Antalya ay hindi po sila common sa pagkain na isda. Meron namang mga fish restaurant dito katulad ng mga grill pero wala pong mga sabaw. So, ang pagkain namin sa trabaho na ipapakita so, ito po ay typical na pagkain ng mga ordinaryong tao at mamamayan dito. Kung pupunta po kayo dito at makapagtrabaho kayo sa mga mayayaman, syempre, na-level up po yung inyong pagkain. So, kung ang fasulye or ang beans na, sa atin pork and beans ang tawag dito, naalala niyo yung mga hands, pork and beans, yon na-level up po ang mga mayaman, nalagyan nila ng beef, grind beef. So, katulad naming mga mahihirap at normal lang pamumuhay, syempre, pasuli lang ang laman at salsa or tinatawag nilang beans lang at tomato sauce. So, ito po ang mga usually na kinakain namin dito. Halik kayo. Hello, this is Inday Janelle, the ambitious YouTuber dito sa Turkey. So, today, ang ipapakita ko sa inyo kung ano ang kalimitang kinakain namin dito sa Turkey. Ang pagkain po dito ay magkaiba talaga sa pagkain sa Pilipinas. So, usually, ang kinakain dito sa Turkey ay may tomato sauce. So, ito po ang kinakain namin sa aming trabaho. Pero kung kayo po ay galing direct sa Pilipinas, hindi pa po kayo naka-experience ng pagkain sa Middle Eastern or sa Middle East or sa Mediterranean, ito po ang kinakain namin dito. Mga gulay-gulay na para kami mga kakambing at mga ulam na puno ng kamatis. Malayong malayo po ang pagkain nating mga Pilipino sa pagkain nila. Po ay boiled chicken na may mashed potato at may bulgur. Ito po ay tomato soup. Ayan, salad, tomato and parsley. Ayan po, ayan, kadyos. Ayan, ang sarap, diba? O, diba? Ang sarap. Ako na-enjoy ko yan.
Ayan, kasi lunchtime na ako ay nakakain. Ako ay nag-i-enjoy talaga sa pagkain dito sa Turkey. Usually, noong unang dating ko dito, hindi ko makain. Pero itong mga pagkain na ito ay exposed na po ako sa pagkain namin nung dati nasa Saudi Arabia ako. So, ganito rin ang kinakain. Ayan, kamatis na ilaw, kakainin mo. Wala po yung suka o toyo na isasawsaw mo. Raw po yan na kamatis na isusubo mo sa iyong bunganga. Kaya kailangan mong kumain ng maigi. Aside sa healthy po ito, napakasustansya po niyan. Yan, bulgur po at manok ang aking kinakain. Ayan ang hulog na intawon, inday, dahan sa pagkain. Kaya hindi ka po minamadali at walang humahabol sa iyaw. Ayan, alam mo yung kadyos? Yung kadyos sa atin, nalaga natin yan sa baboy. Dito ginagawa nilang salad. Kaya masarap siya. At in fairness, masarap din. Ayan. Minsan dahil galing tayo sa probinsya, hindi tayo sanay sa mga elite na pagkakain. Ayan, nangahulog yung aking mga pagkain. Ayan, na-enjoy ko talaga siya. Salad, ayan, inday. Kaya kung dito ka mabubuhay, kailangan mo talagang kumain ng ganito. Kung hindi mo kayang kumain yan, kung ikaw naman po ay may sariling bahay, pwede kang magluto ng sarili mong pagkain. So, wala akong choice, hindi kainin ko ito doon sa trabaho kaysa mamatay ako sa gutom or ako po ay mag-order ng pagkain sa labas para kainin. Hindi po ako maselan talaga sa pagkain. So kahit ano dyan na hindi ko kilala, kinakain ko talaga para ma-experience ko. O ayan, kita nyo, simot na siya. Yan na lang natira sa aking pagkain for today, ang aking lunch. So ito naman ay for dinner. Ito yung kinakain ko sa dinner na naman dito. O ayan, di ba? Mag-dinner na ako para pag ayan, talong po yan na may giniling na karne. Ayan po ay mercimek na soup, lentil soup. Ayan po ang fasulye na may susam, na giniling na susam. At may itlog at kamatis. Masarap na masarap. Ang tawag po na dito ay piyas. Ang tawag na dito ay piyas. So ito po ang sineserve dito sa aking trabaho. O ayan naman si Inday. Nakikikain na naman. Kasi syempre mas gusto kong kumain dito sa trabaho at pag-uwi ko sa bahay, ako po ay busog na. O ayan, panoorin na naman ninyo ang aking pagkain. Lahat ng pinagtatrabahuhan dito ay libre po ang pagkain. Dito sa aking trabaho, ang pagkain po ay libre. So, kung ano po ang gusto mong mamili ka lang dyan, meron pong servidora, hindi ka po pwedeng kumuha ng marami. Unless po kung ikaw na ang last na kakain, edi marami ang serve na ibibigay sa'yo. Kasi mahigit po na 200 din po kaming empleyado dito sa aming clinic. So, pag break time, meron ka po 30 minutes lang ang break time dito. So, hindi ka pwedeng lumampas dyan. Kaya tapusin mo ang pagkain. Yung iba naman nagsisigarilyo, nagiinom ng kape, umabot ng 45 minutes. Bigay na. Usually talaga ako last ang kumakain kasi pinapauna ko muna kain yung mga kasamahan ko sa trabaho tapos ako na po ang pinakahuli. Dahil ako naman po din ang pinakahuli na mag-breakfast sa umaga. So, ang breakfast ko po ay dinadala ko galing sa bahay na mga cucumber, may mga walnut at iba't iba pa. So, 10 o'clock ako kumakain. Sila 7:30, 8:30 kumakain na sila. So ako past 10 po ako kumakain sa umaga. So late din akong nag-lunch. So ayan, dahan-dahan na sa pagkain at tayo po ay mabulunan. Yan po ay talong na may giniling na itlog, ay giniling na karneng baka or lamb. So, ang pagkain dito sa Turkey, sanay-sanay na po ako kasi yun din po ang kinakain namin dati sa Middle East. So, kung kayo po ay galing sa mga Middle Eastern countries, ay talagang makaget over kayo ng pagkain dito dahil pare-pareho lang po ang pagkain doon. Ang pinag-iba lang nila po ay mas marami pong spices ang gilalagay sa Middle East. Pero dito parang gano'n na rin. O, so, tingnan nyo. Ayan, simot na ang aking pagkain. So, very, very healthy po talaga ito siya. Wala po dito mga sabaw na isda or kung ano-ano pa. Ito po ay sweets. Ayan po ang aming ref ang laman niya. So, pwede ka pong uminom at kumain dyan kahit ano. Yung bigas, yung lugaw, tapos lagyan mo ng cornstarch at saka ano, gatas. Kaya ito, minatamis ang tawag dito. Meron din ito. Merong sa loob niya, merong nuts. Walnut. Hindi na matamis. Masarap din siya. Pero, hindi ako masyado nakain. Kaya, nilagyan nila ng liquid na sukal, syrup. Tamis-tamis.
Ito po usually ang mga kinakain dito sa Turkey. Kung pumunta kayo dito sa Turkey at manakain kayo dito, kung hindi ka magluto ng sarili mong pagkain na adobo, mga daing, mga sinigang, magugutom pa talaga dito. Usually yung mga bagong dating dito, lalo nang galing sa Pilipinas, walang experience sa Middle East, nahihirapan. Kasi ay makakain ka dito ng mga daon-daon. Ay, mga kamatis. Ba? Na hindi naman ano sa atin. Hindi common. So, lalo noodles. Ang spaghetti sila, pero ang spaghetti na dito is hindi katulad sa Pilipinas na may mga cheese, cream cheese, sa kanila normal lang na dry. Ang kanin dito naman nila na sinasaing ay may asin at ano, oil. Parang masala. Ayun yun. Parang biryani pero walang color. Mahulog na. Tama lang. Sabi. Sa aming trabaho, libre po ang lunch and dinner. So, itong mga pagkain na si-share ko sa inyo, ito po ay menu ng aming clinic. So, kung tanghali kakain, ganyan ang menu, paggagabi iba na naman. From soup, meron din kaming vegetables na maraming kang pagpipilian at ang main meal. So, after the main meal, either fruits or sweets or iba-iba po yan everyday. So, marami kang pagpipilian. After naman ng food mo, meron kang pagpipilian. Either coffee, either tea, or Turkish tea. Dito nagsiserve sila ng tea. Ayan po, ayan. Ito po ay para sa tubig. Ayan, ito ang tea mo na nasa taas ng makina. Ayan. Lagyan mo ng konting tea, tapos lalahaluan mo ng tubig kasi masyado pong mapait pag pure na at Turkish tea ang ilalagay mo, kaya haluan mo siya ng tubig. So, ayan, dito na naman meron kaming choices ng different types of coffee. Meron espresso, latte, americano, at kung ano-ano pa dyan. So, ayok pang uminom niyan kasi may gatas. Ito naman po ang Turkish tea na makina. So, kukuha ka dito ng isang kutsara Turkish coffee pala. Turkish coffee. Sorry. Ayan, lalagyan mo ng Turkish coffee yan. Isang baso. Kung gusto mo magdagdag ng asukal, lagyan mo ng asukal. Pero ako hindi ako nag-aasukal. So, ayan, pinutin mo lang isang cup. At lalabas na yung tubig dyan sa loob. Samantala, pagkalabas niya, ayan, aantayin mo lang ng mga 30 seconds yan at tapos na ang iyong Turkish coffee. So, ngayon gusto ko ng Turkish coffee kasi pagkatapos mong kumain, kailangan matunaw yung mga mantika. Kasi yung coffee po ay tumutulong na magpapaliit at tutunaw ng taba sa ating mga tiyan. So, pure po usually ang iniinom po at wala pong asukal. Medyo mapait-pait nga lang siya. So, ayan. Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.